So, good morning po sa inyong lahat. Dito na naman po ako para gumawa po ng Unity tutorial po dun sa game development po natin. So, kindly open up po yung game development po natin na ginawa nung nakaraan. Sa mga bagong viewers po lang po dyan, pakitingnan na lang po yung mga in-upload ko po last time po para po masundan nyo po yung ginagawa namin. So, pag na-open up na po yung Unity nyo, mag-create po tayo ng C# script and tawagin po natin grab and drop. So ngayon po ang i-tutorial ko po sa inyo is about grabbing and dropping an object po using raycast po. So ano po ba yung raycast? Raycast po is yung invisible line or invisible point na pag yung camera nakita niya yung object within the certain range, i-grab po natin or i-drop po natin yun. So, pagka nabuksan nyo na po yung Unity, din nakapag-create po kayo ng script, ay C# script, ano na po tayo ng coding. And so, i-explain ko na lang po to sa inyo mamaya po kasi medyo mahaba po yung codings natin. I-explain ko po sa inyo mamaya po para mas lalo nyo pong maintindihan yung gagawin ko po. So, first po, mag-declare po tayo ng game object, grab object, then float grab object size. So, gagamit po ako ng mga variable dito na naintindihan nyo po kaagad na hindi ko na kailangan po mag-explain. So, magano po tayo dito ng void start. Then, game object. Tapos, get mouse hover object. Float range. So, yung iba po, i-explain ko po dito. So, ginawa ko po tong game object, get mouse hover object. Ito pong get mouse hover object is not a function po, kundi gagawin ko po siyang class. Dito. Tama ba? Class? Oo, tama. Parang another function pala. Sorry. Function. Gagamitin ko po tong function na to na kunyari, halimbawa dito sa void start, gawin ko siyang get mouse hover object, ganyan. Para madali ko na po siyang matatawag na hindi ko na po kailangan mag-code ng nagpagkahaba-haba dito sa void start. So, yun po. Tsaka dineclare ko po, as napapansin nyo po, wala po siyang public or something na ganon dito. Kasi po, dineclare po natin to as private. Kasi hindi po tayo mag-drag ng object mag-grab ng object dito sa kunyari, ito, FPS controller. Maglalagay tayo dito ng object ng ganito, yung di po katulad ng ginawa natin last time. Ang gagawin po natin dito is kung natapatan po yung object na yun ng camera, try po natin siyang i-grab. So, ito na po. Vector, gagamit po tayo dito ng vector 3 position is equals to ginamit ko po yung vector 3 kasi magano po tayo magtra-transform po tayo ng object. So, vector 3 position is equals to game object dot transform dot position. Tapos, raycast. Ito na po, itatawag na po natin yung raycast hit. I-declare natin as maliit lang na raycast hit. So, bawal po pala mag-declare ka ng variable na raycast hit tapos kapareho po ng spelling tapos pareho po ng pagkakapital ng hindi po siya pwede. Then, vector 3 target is equals to position plus main dot camera dot transform dot forward. Main dot camera dot transform dot forward. May error. Camera. Oh, baliktad po pala ako. Camera
camera.main dot transform dot forward times range. Then magkakaroon po tayo dito ng if statement na kahit wala na tong bracketing. So physics dot raycast physics dot linecast, raycast ako ng raycast, position comma target. So yung di maya ako na lang explain. Position tapos out raycast hit, yung variable na raycast hit, yung maliit po. Magkamali po kayo. Then pag na-declare po natin si out.raycast hit, ang gagawin is return raycast. Napakabagal ng laptop na to, papapalit na. Return raycast hit that position, return raycast hit that collider dot game object. Then mag-aantay ng return. Pero ba't may error? Return null. What? Oh, to. Sorry. Wala. So, yan. Then, mag-ano po tayo. Ngayon, i-code na po natin yung itra-try niyang mag-grab ng object. So, pangalanan po natin siya ng maggagawa po tayo ng another function. Gawin po natin void try grab object. Then, game object grab object. Then sa loob po na ito, if grab object is equals to null, ganito yung gagawin niya. If grab object is equals ba't nasa loob na natin ng if? Mali, nasa return na pala tayo. Grab object, gagawin natin return lang siya. Then sa baba po nun is grab object, kakaroon po tayo ng iteration dito. So grab object is equals to grab object, then grab object size is equals to grab object dot get component renderer dot bounds dot size dot magnitude. Then sa baba po nito is magde-declare tayo ng panibagong function na boolean bool can grab. Then sa loob po na ito, i-return lang po natin kailangan pala natin ng dito, game object. Then natin grabbing object. So si grabbing object that get component rigid body not equal to null. So sa next tutorial po,